Anong tingin mo dun, boss, sa sinabing yun? Wala. Ramdam mo ba yung paglago ng ekonomiya? Wala rin. Yung kita mo bilang isang bus driver? Wala pa rin. Wala. Ikaw ba, ramdam mo yung paglago ng ekonomiya, ma'am? Naubo na lang. Puro lang drawing. Mga boss, ngayong araw proud na ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos na ang Pilipinas daw ay upper middle income country na. Wow! Pero ano bang ibig sabihin kapag classify yung Pilipinas bilang isang upper middle income country, mga boss? Ang simpleng kahulugan lang naman yan, bawat isang Pilipino on average kumikita na ng 299,000 pesos kada taon. O kada buwan, ang kahulugan yan ay 24,000 pesos. Kung titignan nga natin, yung sahod pa lang ng mga minimum wage earner, kulang-kulang pa ng 16,000 pesos kada buwan. O kada taon, pumapatak lang yan ng nasa around 180,000 pesos. At sa paliwanag ni Executive Secretary Ralph Recto at mismong si Pangulong Bongbong Marcos, buong pagmamalaki nilang sinabi na ito raw ay indikasyon na gumaganda ang kita ng bawat isang Pilipino. Lumalago ang ating ekonomiya at maganda ang pagpapatakbo sa ating bansa. O di tanungin natin yung mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa kung ramdam ba nila yung pinagmamalaking kaunlaran na yan. Anong tingin mo dun, boss, sa sinabing yun? Wala. Ramdam mo ba yung paglago ng ekonomiya? Wala. Wala rin. Yung kita mo bilang isang bus driver? Wala pa rin. Wala. Ano? Lalong lumubog. Lalong lumubog. Bago ka mo. Wala na daw bago. Lalong lumubog. Ikaw ba, ramdam mo yung paglago ng ekonomiya, ma'am? Naubo na lang. Actually, hindi na nga okay. Kahit middle income earners, Yes. no? Kasi kayo considered middle True. income earner. Kasi ang dami na ring pagtaas ng mga billings. Sa totoo lang, yung billings natin ngayon, parang nasasakop na nung Oo. sahod natin. Parang wala nang natitira. Kaya kahit middle income earner, Umaaray na. umaaray. Ano gaganda yung pabagsak nga ng pabagsak ang pondo ng ekonomiya ng Pilipinas. Tsaka paano kikita niyan lahat nagtataasan. Kulang na nga lang mga bilihin, ginto. Parang wala naman sir. Puro lang drawing. Ganun ba kita mo, boss? 299? Hindi sir, kasi paano po pala yung mga transport tsaka yung mga bilihin, yung mahal din. Hindi ko ramdam. Hindi niya ramdam. Hindi mo ramdam. Mahirap maramdaman sa pagtaas ng mga bilihin po natin So, ngayon. so ano masasabi mo sa nagsasabing upper middle income country na raw tayo? Di po totoo. Di ba, Mr. President, walang ordinaryong Pilipino at manggagawa ang maniniwala dyan sa upper middle income classification. Kasi nga mismong datos na ang nagsasabi. 52% ng mga Pilipino ang nagsabi na sila'y naghihirap. Sabi sa SWS Self-Rated Poverty Survey, lahat ng minimum wage rate sa buong bansa ay below poverty threshold. At mismong Philippine Statistics Authority na ang nagbabanggit na yung purchasing power ng mga manggagawa nabawasan pa ng 30% mula noong 2018. Kung meron mang pinapatunayan itong upper middle income classification, Mr. President, sa ilalim po ng inyong administrasyon, ang ibig sabihin, yung mga mayayaman ay mas yumaman pa, samantalang yung mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa hindi nakikinabang doon sa pinagyayabang ng gobyerno na paglago ng ating ekonomiya. Kaya Mr. President, hindi dapat pinagmamalaki ang upper middle income classification, lalo na kung hindi naman yan nararamdaman ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Sa katunayan, Mr. President, wake up call yan sa inyo na mas inaalagaan pa ng gobyerno yung mga oligarko at malalaking negosyante kaysa pangalagaan yung interes at kapakanan ng mga maliliit at ordinaryong manggagawa at mga Pilipino. Tara na, kamanggagawa.